Kawawa daw ang magiging partner niya. Nakakahiya, madam, dahil sa edad kong ito, naranasan ko pa ang ganitong feeling. Dear Madam Native Filipina, good day. Ako po, madam, ay 60 years old na. Pero nang maghiwalay kami ng asawa ko 5 years ago na-depress ako masyado. Kaya natuto akong sumali sa mga dating site. Pero hindi ibig sabihin ay ang maghanap ng boyfriend, kundi para lang may makausap para makalimot. Marami ang nag-add sa akin, madam, pero once maditik kong bastos ay binablock ko na kaagad. Hanggang merong isang nag-friend request sa akin na isang Filipino pero sa US na nakatira. Tumatawag siya sa akin through audio call. Ewan ko ba bakit hindi video call. Mabait naman siya, madam. Kwentuhan kami hanggang umabot na kami ng 6 months. Ang sabi niya, madam, biyudo daw siya. Namatay daw ang asawa niya sa COVID 2 years ago na. Wala, madam, friendship lang talaga. Ngayong November 18, madam, birthday ko. Pinadalhan niya po ako ng $250. Regalo niya daw sa birthday ko. Madam, he never told me that he loves me. 76 years old na pala siya. Pero ako, madam, na-feel ko na in love na ako sa kanya. At nahalata naman niya siguro yun, madam, na may gusto ako sa kanya. Ano ba ang dapat kong gawin, madam? Kasi ang sabi niya, friends forever daw kami. Pero patagal ng patagal ay lalo akong nai-inlove sa kanya. Nakakahiya, madam, dahil sa edad kong ito, naranasan ko pa ang ganitong feeling. Never pa pala kaming nakapag-video call, madam. Pero na-feel kong mabait siya. Palagay ko nahihiya siya dahil matanda na siya. By the way, kinukwento niya pala sa akin, madam, na gambler siya. Kasi dumadayo pa siya ng Las Vegas para lang magkasino doon. At ang sabi niya, kawawa daw ang maging partner niya dahil palagi siyang nasa sugalan. Pakitago na lang po ng pangalan ko, madam. Hello, Madam Letter Sender. Thank you for sharing your story. Ang masasabi ko po, balikan nyo muna yung dahilan nyo kung bakit kayo napunta sa dating site. Di ba yung gusto nyo lang naman sana makakausap? Well, ayan na nga, madam. Wish granted na. Mas sobra pa nga ang binigay ni Lord sa'yo. Kasi akalain mo yon, kausap lang ang hanap mo, pero yung binigay, friendship forever. Dapat maging masaya ka, madam, dahil dumating siya. Pwede mo pa rin naman siyang mahalin bilang kaibigan lang. Ang sagot sa problema mo, madam, itamang mind conditioning at emotion control lang ang kailangan mong matutunan dyan. Huwag kang magpatalo sa emosyon mong yan, madam. Just stick to the plan. Kaya mo yan. Minsan nga, mas better pa ang setup na ganyan kaysa sa in a relationship na may malaking possibilities na maging toxic. Lalo pat LDR at parehas kayong may mga edad na. So, hindi maiiwasang merong isa sa inyo ang maging siloso. Isipin mo, madam, ha, ang magandang benefit sa inyo ng pagiging magkaibigan nyo. Walang toxic dahil walang silusan. Happy communication lang araw-araw. Madam, remember din na kung papasok kayo sa next level ng relationship ay may madaming challenges pa kayong pagdadaanan. Dahil nga for sure, kasal ka pa sa ex mo. Reminder, madam, 76 years old. Ilang taon na lang mag-80 anyos na siya. Sa tingin mo, madam, magsasayang pa kaya siya ng energy, panahon at pera para mapaanal ang iyong kasal and then eventually, magpapakasal ulit sa'yo? Madam, you must know how to read between the lines. Lagi siyang nagkakasino at sinabi niyang kawawa ang magiging partner niya. So, ibig sabihin lang nun, he is living the best of his life. No obligations at all. Kasi nga sa edad niyang yan, palubog na ang buhay niya. Kaya ini-enjoy niya na lang. Dapat matauhan ka na sa sinabi niya, madam, na kawawa ang magiging partner niya kasi lagi siyang nasa kasino. Ibig sabihin lang noon ay mas importante ang pagkakasino niya kaysa sa pagkakaroon ng asawa. And for sure, sinabi niya yon para ma-discourage ka kasi, syempre, for sure, nasi-sense din niya na may gusto ka sa kanya at na-inlove ka na talaga. Kaya niya sinabi yon para ma-discourage ka at makontento na lang kung anong meron kayong dalawa. Anyway, madam, no, medyo kakapit pa sana ako na may chance kayo kung afam siya. Ibig sabihin kasi kung afam siya, malungkot ang buhay niya. Pero hindi Pinoy siya. At marami din siyang kamag-anak sa Amerika. Di ba nga, sinesend niya sa'yo ang mga picture niya kasama yung mga kamag-anak niya. Ibig sabihin nun, masaya pa rin naman siya, madam. Hindi siya ganun kalungkot. Kagaya ng sa afam na talagang nag-iisa lang sila sa panahong tumanda na sila. Madam Letter Sender, kung ako sa'yo, huwag mo nang gawing komplikado ang sitwasyon niyo. Maging masaya na lang kayo sa kung anong meron kayo. Contentment is the key. By the way, madam, yung feeling ng pagka-in-love ay normal lang yan. Wala sa edad yan, madam. Actually, pwede mong aminin kung anong tunay mong nararamdaman.
Kaya lang nakakatakot madam, baka kasi masaktan ka lang sa isasagot niya at magkalamat pa ang inyong magandang nasimulan. Sa pagkakaintindi ko kasi sa kwentong madam, kaya best friends forever ang binanggit, it's because masaya na siya sa ganyang setup ninyo. Dahil sa edad niyang yan, kausap na lang talaga ang kailangan. Maybe kung darating ang panahon na magbago ang isip, well, good luck na lang sa inyo madam.